Overall, it was a peaceful protest. Filipinos coming together for a common cause from all walks of life. Yung mga nasa laylayan, yung mga nakakariwasa, yung mga ordinaryong Pilipino, yung mga artista, nagsama-sama po sa EDSA at sa Luneta. Although natural, meron pa rin pong mga pasaway. Ito yung mga ayaw makiisa. Yung bang meron silang sariling mundo. Mantakin nyo, pinaglalaban natin korupsyon. Pero sila, bring him home. Yun pa rin ang isinisigaw. At siyempre, yung iba sa mga makakaliwang grupo, na kung may pinag-usapan sila na ang rally ngayon ay para sa laban sa korupsyon at hindi para pababain si President Bongbong Marcos. Dahil alam nila na kapag napabagsak si Bongbong Marcos ngayon, ang uupo ay yung taong ayaw din nila, si Sara Duterte. So, yung mga DDS, sigawan pa rin ng bring him home. Hindi nga sila masyadong nakapenetrate dito sa Luneta Rally. Although meron pong isang naligaw dyan sa Luneta Rally na DDS. Ito pong si Aling Rowena Gonzon. May dala-dala pa siyang stuffed toy na buhaya. Sabi nga ng ibang netizens o ba, bakit binit-bit ni Rowena Gonzon si Sara Duterte? Nagtaka tuloy yung ibang mga DDS. Uy, bumaliktad na ba si Gonzon? Bakit sa Luneta siya nagpunta? Na wrong send po yata ito. Doon sa mga nagbigay ng direksyon kay Rowena Gonzon, mali po yung kanyang pinuntahan. Kaya puro ismir ang inabot ni Rowena Gonzon dyan sa Luneta. Akala kasi niya, makakahikayat siya ng tao para bumaliktad at sumigaw ng Marcos resign. Huwag niyong masyadong minamaliit ang taong bayan. Lalo ka na, Rowena Gonzon. Mula nung natalo ka at hindi nakaupo bilang congresswoman, lalo ka lang lumala. Kasi yung mga DDS, tulad ng lahat kong sinasabi, meron po silang sariling mundo. Ngayon po, alam natin, meron silang rally sa Davao. Sana doon na lang sila nagtipon-tipon. Dahil dito, napahiya lang po sila. Itinaon nyo pa naman kasi sa isang importanteng araw. Ang araw na kung saan magkakaisa ang mga Pilipino para labanan ang korupsyon. Na paghahalata tuloy kayo, na pumapanig kayo sa mga korap, lalo na dyan sa inyong kampo ng mga DDS. Pwede naman kayong mag-rally o magsisigaw hanggat mapatid ang mga ugat nyo sa liig sa ibang araw. Pero ang ginawa ninyo, gusto nyong makisakay. Hoping, umaasa kayo na babaliktad ang mga tao at susuporta sa gusto nyong mangyaring mag-resign si President Bongbong Marcos. Naalala ko tuloy yung isang nabasa ko kay Greco Belhica ba yun? Nung sinabi niya, one day before the rally, bukas daw maraming babaliktad. Marami nga ba? Parang wala naman. Napahiya pa nga itong mga DDS na to eh. Nakita nyo nung binu ng mga taong bayan, yung mga DDS sa taas ng tulay, maglabas ba naman sila ng isang tarpaulin kung saan niya nakagano, no? Di na po sila, ginanyan sila ng taong bayan hanggang sa umalis na lang sila. Wrong day, wrong move. Dapat magising na kayo sa katotohanan na wala na sa inyo or wala na sa mga Duterte at lalong-lalo na wala na kay Sara Duterte ang suporta ng taong bayan. Okay, sige, ng majority ng taong bayan. Sasabihin nyo na naman kasi, bakit kayo lang ba ang taong bayan? Ay sa pagkakataong nito, sa araw na to, super majority po ng taong bayan ang nagkaisa para lumaban sa korupsyon. Kayo, ang gusto nyo mangyari, mag-resign si Bongbong Marcos at iuwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagtagumpay ba kayo? Pero teka muna, natapos ang rally sa Luneta, natapos ang protesta sa EDSA. Kani-kanina lang may naiwang pang maliit na grupo ng mga DDS. Wala ba kayong uwian? Tulad ng narinig kong sinabi ni Celis ba o dito Pasio? Walang uuwi hanggat hindi bababa o nagre-resign si PBBM. O sige, abutin kayo na magdamag dyan. Yun ang gusto nyo, walang uwian Mali kasi. Gawin niyo yan sa ibang araw para nagkaroon sana ng impact. Kasi ang gusto ninyo, makikisakay kayo. Para nga naman magmukhang marami kayo. Yung Black Friday nyo every Friday ba yan sa EDSA Shrine? Hindi naman kayo nakakalikom ng maraming tao. Ito ang pinakahuling rally nyo dyan sa Black Friday na yung September 13. Ilan lang ba kayo nag-iingay ng mga kaldero at kawali ninyo? Nagmumukha kayong kawawa. Kaawa-awa talaga kayong tignan. Kanina nga hirap na hirap si Topacio. Naudyukan ang mga tao na bumusina. Sigaw siya ng sigaw doon. Marcos resign sila ng Marcos resign. Iilan lang po kayo. Sabagay, maganda itong nangyari ito. Para maidilat ang inyong mga mata na yung inyong poon, yung leader nyong si Sara Duterte, imbis na nandito para kayo ay pamunuan, nandun sa Japan. Nagrally sila kasama ng mga kababayan natin na OFWs na akala mo naman, mayroong maiyaang bagyong rally ng Japan dito sa rally sa Pilipinas. Dapat nandito ka. Kailangan kasi ng presensya mo. Pampalakas ka ng loob nila Pero ang ginawa mo, as usual, iniiwan mo sila. Ito nga ang laban ninyo Pinilit nyong makisawsaw sa araw na to.
dapat ang ginawa mo, pinagpaliban mo yan Japan rally ninyo. Although sigurado ako, planado yan. Dahil mapapahiya ng si Sara Duterte sa mga maririnig niya sa mga rallyista nito. Kahit na pinag-usapan na nila na itong araw na to ay to fight corruption, hindi daw talaga mapipigilan ang ibang tao or miyembro nila na sumigaw kung anuman ang nasa loobin nila. Fine, okay lang. Hindi naman sila nagtagumpay eh. Kahit halos malagutan na sila ng hininga sa kakasigaw ng Marcos resign, nakaupo pa rin po si Bongbong Marcos sa Malacanang. Pero sa tingin ninyo, nagkaroon ng impact yung kakasigaw nila ng Marcos resign? Wala pong impact yun. Paano kayo tatanggapin ng taong bayan at makiisa sa inyo na mag-resign si President Bongbong Marcos samantalang si Bongbong Marcos nagsiwalat ng korupsyon sa gobyerno natin na hindi nagawa ng kahit na sinong nagdaan na presidente. So, hindi matanggap ng mga DDS yan. Gumawa tayo ng kwento na ang pinaka-mastermind ng korupsyon ay si Bongbong Marcos. Pero again, doon po sa naganap na peaceful protest rally kanina, 90% po ng mga taong dumalo dyan ay nakiisa na labanan ang korupsyon na sinimula ng ating presidenteng Bongbong Marcos. Kung si Gonzon napahiya sa luneta, ito naman si Chavit Singson, binu ng taong bayan nung siya ay nagpunta sa EDSA. Tinawag pa nga siyang epal. Kung makikita niyo yung video, hindi talaga maipinta yung mukha ni Chavit Singson. Pilit nang ipinapakita na hindi siya affected. Ikaw ba naman ang makarinig ng bu sa buong paligid mo at sigawan ka ng epal So makikita mo naman sa mukha ni Singson kanina ang kahihiyan na inabot niya. Wrong timing naman kasi kayo O akala nyo lang kasi porque nagsiwalat si Singson ng mga aligasyon laban kay President Bongbong Marcos ay basta na lang maniniwala ang taong bayan sa kanya. Nasaan na yung panawagan ni Chavit Singson ng revolusyon? Nanawagan siya sa mga estudyante, sa mga militar, sa simbahan, at kung saan-saan sekta na magrevolusyon na, mag-aklas na. So nagpakita si Chavit Singson kanina, siguro hoping na siya na ang magpapasimuno. Siya na ang tatayong leader at pamumunuan ang people power. Yes, nagkaroon po ng people power kanina sa Luneta at sa EDSA. Pero yung people power na yan ay para labanan ang korupsyon. Kasi kung talagang malakas ang hatak ni Sara Duterte sa mga Pilipino, nandun pa si Gonzon, nandun pa si Chavit Singson, di sana nahatak na nila ang mga Pilipino para mag-people power. Dahil sa dami ng tao kanina, sa Luneta man at sa EDSA, pwede na po na magsimula ng panibagong people power. Pero, nakakalungkot man tanggapin, Gonzon sa Singson, hindi po kayo nagtagumpay sa inyong mga panawagan. Ang inabot nyo lang tuloy ay kahihiyan. So mag-isip-isip kayo kung yung leader ninyo na si Sara Duterte mas piniling umalis ng bansa sa araw na kailangan nyo siya. Anong magagawa ng maliit na pagtitipon nila sa Japan? Makakatulong ba yun para pabagsakin si President Bongbong Marcos? Isip-isip lang kayo mga DDS. Pagdating sa gipitan, iiwanan kayo ni Sara Duterte. Although overall, peaceful po yung protesta kanina, meron po talaga mga pasaway. Lalo na itong grupo ng mga kabataan na nanunog ng gulong ng isang container van. May karapatan po kayong mag-rally at magprotesta, pero wala po kayong karapatan manira. Ang ginawa niyong pagsunog dyan sa gulong ng isang container van ay may kaukulang parusa. Pero teka muna nabasa ko na itong mga nahuling ito, karamihan sa kanila ay minor de edad. Doon po sa mga gumagamit sa ating mga kabataan, spare them the agony. Kayong mga matatanda, kayong mga adults, gumawa na lang kayo ng paraan. Gawin nyo na lahat ng gusto nyong gawin. Tulad ng sinasabi ng mga DDS, magkakaroon daw ng coup, magre-resign daw si BBM ngayong araw na to. Okay lang, at least kayo, mga matatanda na kayo, mga adults na kayo. Huwag nyo nang isama ang mga minor de edad sa kademonyohan ninyo. Imposible kasi na walang nag-udyok o walang nagkumpas sa mga kabataan na to na gawin nila yung panununog na yan. Meron pang ang grupo ng kabataan, sinira pati yung stoplight. Gusto kasi nung mga may hawak sa kanila na magsimula sila at siguradong magsusunuran ang taong bayan at magsisimula ng parang isang Indonesia or Nepal. Ang taas kasi ng tiwala nyo sa sarili ninyo Akala ninyo pag nanawagan kayo, mag-aklas kayo, mag-ala Indonesia or Nepal kayo, susunod ang taong bayan. Hindi. So dapat magising na kayo sa katotohanan na wala na pong hatak si Sara Duterte. So paano yan? Umuwing luhaan ang mga DDS. Paano? Yung kanilang inaasam na araw na mapapatalsik nila si President Bongbong Marcos at mailuluklok na nila finally si Sara Duterte sa Malacanang ay nauwi sa wala. So doon kasi sa mga nagrarally na may ibang agenda, marami pong araw dyan. Wrong move po kasi yung ginawa nyong isinabay ninyo
dito sa protesta laban sa korupsyon. Itong mga DDS may sariling mundo. O di after today, kahit na araw-arawin nyo pa, mag-rally pa kayo, magsisigaw pa kayo ng Marcos resign, wala na kayong makukuhang simpatsya galing sa majority ng taong bayan na gustong labanan ang korupsyon. Dahil yun po ang pinaka-issue natin ngayon na dapat pagtuunan ng pansin. Inumpisahan ni President Bongbong Marcos, sa tulong ninyo, tatapusin po yan ng ating Pangulo. Si Bongbong Marcos pa rin ang presidente. At bago po ako magtapos, nakita ko po itong post na to sa Davao City na meron silang giant crocodile-inspired cake tampok sa Pray for the Philippines rally dyan sa Davao City. Ang tanong, sino kaya ang ginawa nilang model para dito sa ginawa nilang giant crocodile?